Magandang araw mga buhog bisong! Welcome back to my channel again. Shout out nga po pala sa mga bagong kaibigan ko, sa mga bagong subscriber ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At konting kimbot na lang po at makakagraduate na tayo. Yehey! Tiwala lang po! At makukuha din natin ang 1,000 subscribers. Thank you! At ngayong araw mga buhog bisong ay samahan niyo po ulit ako sa aking panibagong vlog. Ang vlog ko po ngayon ay patungkol po sa mga bagay na ginagamit natin noon na unti-unti nang nawawala ngayon dahil na rin sa pag-usbong at pag-unlad ng ating teknolohiya. At muli natin balikan ang mga bagay na naging parte ng buhay natin noon na alam ko ay mamimiss nyo din kapag napanood nyo po ang bidyong ito. Muli nating sariwain ang simpleng buhay natin noon na kahit wala pang gadgets, internet, Facebook, YouTube, ay talagang napakasaya. Simpleng-simple lang pero punong-puno ng kaligayahan. Kontento na tayo kung anong meron tayo. Masaya na tayo kung anong meron tayo. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay unti-unti na nating nakakalimutan at hindi na natin sila binibigyan ng halaga dahil na nga nauuso na yung mga makabagong teknolohiya. Pero wag nating iisipin na ito ay hindi mahalaga sa atin dahil naging parte din sila ng buhay natin. Kaya mga buhog bisong ay magbalik tanaw tayo sa mga bagay na naging parte ng buhay natin at balikan ang masasayang alaala sa mga ito dahil minsan din silang naging mahalaga sa buhay natin. Pero bago tayo mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click po ang bell notification para updated kayo sa mga susunod kong mga video. At ngayon ay isa-isahin na natin ang mga bagay na naging parte ng buhay natin noon at naging mahalaga sila sa buhay natin dahil sila ang naging karamay at kaagapay natin sa lahat ng ating mga gawain at talagang mahalaga sila sa atin. Pero ngayon ay unti-unti nang nawawala dahil na rin sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ang una natin sa listahan ay, charan, ang biso kung tawagin sa amin o in English, jar. Pero ewan ko kung anong tawag nito sa inyo. Pwede din siyang tawagin banga. Yes, ito po ang naging imbakan namin ng tubig noon. Yes, talagang malamig po ang tubig kapag dito nilalagay. Kahit wala pang rep, wala pang yelo, malamig na ang tubig. Masarap inumin. Ito po ang naging imbakan namin ng tubig noon. Simple lang, di ba? Nakakamiss ang biso, ang jar na imbakan ng tubig kasi malamig ang tubig dito kapag dito iniimbak. Siyempre, yung tabo na ginagamit natin noon, dito nilalagay. Ang tawag nito ay sartin. Sartin ang tawag nito, guys. Mga buhog bisong, sartin ang tawag nito. Meron ditong plato na parang bakal siya. May handle to meron siyang hawakan dito kaso natanggal na dahil na rin sa kalumaan, natanggal na siya. So ito yung pinakatabo natin dito sa biso, nilalagay siya dito, pinapatong. Yung platong sartin din na bakal din siya, ito yung pantabon dito sa biso, tapos ito naman ay nilalagay dito, ganyan. Ito yung nagiging tabo dito sa biso. Diba, nakakamiss ang imbakan ng tubig namin noon. Siguro naalala ko, ano pa ako nito, elementary. Yun, nakakamiss po ang imbakan ng tubig. Sunod sa ating listahan ay ang planchang diuling. Yehey! Planchang diuling. Di ba nakakamiss? Siguro hanggang high school gumamit pa ako ng ganito. Planchang diuling 2005 to 2007 gumamit pa ako ng planchang diuling. Ito yung ginagamit ko, mas mabango nga to kaysa sa electric, di ba? Kasi pinapatong to sa dahon ng saging, tapos yun na, ipaplansya na para hindi maging kusot yung mga uniforme ko noon. Ito yung ginagamit ko, di ba? Planchang diuling. Nakakamiss, di ba? Naging parte sila ng buhay natin. Planchang diuling.
At ang next natin sa listahan ay, alam nyo ba ito? Petromax. Ito po ay Petromax, mga bahog bisong. Yeah. Ito po ay naalala ko noong bata pa ako. Sinasama ko palagi ng tatay kong manghuli ng isda sa ilog paggabi. Ito yung nagiging ano namin, pinakailaw namin kapag nanguhuli kami ng isda sa ilog paggabi. Kasi paggabi, pagdala nyo ito, nasisilaw yung mga isda, madali silang mahuli. Tapos naalala ko din, ito din yung gamit namin noon nung nanguhuli. Kasama ko manghuli ng palakang bukid ni tatay. So, di ba, nakakamiss. O, di ba, buhay pa yung aming Petromax. Yan. Nakakahuli kami noon ng 1 galon na palakang bukid. Naalala ko nung elementary pa ako, mga 7 years old, 8 years old pa lang ako noon. Naalala ko itong Petromax. Oh. Key Petromax. Ang next natin sa listahan ay ang, actually ito po ang naging dahilan kung bakit ko po nagawa ang video ito, ang vlog na ito, na balikan at sariwain ang mga bagay-bagay na naging parte ng buhay natin noon. Dahil sa last video ko na naglulupak ako, naisip ko. Kaya ito ang ating next sa listahan ay ang lusong at bayo. Lusong at ang bayo. Ito, yan. Lusong at ang bayo. Mabigat siya. Mga pupisong mabigat. Sorry. Yan. Ito po ang naging dahilan kung bakit ko po nagawa ang vlog na magbalik tanaw sa mga bagay-bagay. Yan po, ang bayo at lusong. Ang bayo at lusong ay noong una, 'di ba, wala pang makina sa ito ay ginagamit sa babayo ng mga palay kasi noong una naalala ko, yung lolo at lola ko, hindi pa uso yung makina na yung ginigilingan ng palay para maging bigas. So yung ginagawa nila, binabayo na lang nila, minamano-mano nila. So ito yung ginagamit nila, ang bayo at lusong. Lusong at bayo. Yan, ito po ang ginagamit nila noon, naalala ko. Pero ito ay pwede rin gamitin sa paglulupak ng saging. Kaya noong nakita ko ito doon sa bahay, nakita ko sa bahay namin, nakaano lang, nasa tabi lang, naisipan ko nilupak na saging. At dahil doon, nung naglupak ako ng saging, naalala ko yung mga bagay na unti-unti nang nawawala sa atin na naging parte ng buhay natin noon. Kaya ito ang naging dahilan, ang lusong at bayo. Kaya nagawa ko ang vlog na ito. And by the way guys, ang lusong at bayo namin ay mas matanda pa sa akin. Siguro mga kaedad to ng tita ko. Nasa 35 to 36 years old na ang bayo at lusong namin. Kasi hindi pa ako noon buhay, nandito na siya. Ito, talagang ewan ko kung anong kahoy ang ginamit dito. Matibay. Buhay pa siya hanggang sa ngayon, di ba? Okay, ang next natin ay ang charan! Alam nyo ba kung ano ito? Mga bahubisong, ito po ay palayok. Ang tawag nito sa amin ay daba or tiko. Daba or tiko. Ito ang tawag nito sa amin. Ito ay nilulutuan natin ng paksiw. Mas masarap kasi ang paksiw kapag dito niluto sa palayok or sa tiko. Hindi na siya, parang nawawala na siya sa atin ngayon. Pero meron pa kami, ito pa din yung nilulutuan namin. Pero siguro yung mga iba hindi na sila gumagamit nito, pero ito pa rin yung ginagamit namin, di ba? Saya lang. Tiko, palayok, daba. Ito po ang tawag dito. Ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta yun. Yes. Ang next natin sa listahan ay ang charan! Yehey! Ito po ay ang tawag dito sa amin ay nigo. Ewan ko kung anong Tagalog nito, parang bilao yata. Bilao. Nigo, diba? Meron pa kami, Ito po, ang nigo naman ay ginagamit naman sa tatanggal ng, halimbawa, yung binayong palay. Binayong palay.
Dito nilalagay para mahiwalay ang balat ng palay sa palay para maging bigas. Ito yung ginagamit, tinatakyaban. Ang tawag sa amin ay tinatakyaban. Yun, yung tinatakyaban para mawala ang mga balat ng palay. Hindi na nga ito napapansin, hindi na ito nagagamit kasi nga yung mga bigas natin ay mga commercial na. Pagkabili natin sa tindahan o sa mga mall, sa mga pakunuhan, diretso na agad, hindi na ginagamitan. Diretso na agad sa kaldero, hugasan. Nung una, ito yung ginagamit, tinatakyaban muna yung bigas kasi di ba may mga balat-balat ng palay pa. Kaya napakahalaga nito sa atin noon. Napakahalaga nito sa amin, sa ating lahat, di ba? Yes. Ito buhay pa sa amin. So ang next natin sa listahan naman ay lampara. Di ba? Lampara, tingnan nyo. Yes. Di ba? Lampara. Yan. Naalala ko noon, year 1996 yata kami nagkaroon ng ilaw, ng kuryente pala. Ito yung ginagamit noon namin na wala pa kaming kuryente. Ito yung ginagamit namin noon. Matipid siya kasi kapag bumili ka ng isang lapad ng petrolyo, yun, siguro mga 5 araw mo yun magagamit. Dahil petrolyo ang ginagamit dito sa lampara. Di ba? Nakakamiss yung buhay namin noon. Buhay natin noon na wala pang kuryente, itong yung naging ilaw natin paggabi, di ba? Nakakamiss po ang mga buhay natin noon, di ba? Simpleng-simple lang pero punong-puno ng kasiyahan. Ayan po. Maraming salamat. Wala na. So ayun nga mga bahog bisong, na ipakita ko na sa inyo ang mga bagay na minsan ay naging parte ng buhay natin at naging mahalaga sa buhay natin pero unti-unti nang nawawala sa atin o unti-unti nang hindi pinapansin dahil nga sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, hindi na natin sila napapansin. Pero sana wag nating kalimutan na sila din ay naging mahalaga sa atin dahil hindi naman tayo aabot kung nasaan tayo ngayon kung hindi dahil din sa mga bagay na ito. Huwag din po natin kalimutan na minsan ay naging mahalaga sila sa atin, 'di ba? Hindi lang ito ang mga bagay na naging parte sa buhay natin. Marami pa. Hindi ko lang po naipakita sa inyo kasi wala na kami. Kung ano lang yung meron kami, yun lang naipakita ko sa inyo. Pero madami pang iba, gaya ng bayong, moskitero, ano pa ba? Basta marami pang iba. Kung meron po kayong mga bagay na naging mahalaga sa buhay ninyo, i-comment nyo po sa baba at share nyo po kung bakit naging mahalaga ito sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw at sa panonood ng video kong ito. Thank you. Maraming salamat po.